We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asing pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. 2 pesos na rollback sa gasolina magiging epektibo sa aga. Paghuro sa presyo kan petrolyo, haloy subuot na pigahalat kan mga motorista. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Sa nakalihis na mga semana, ang presyo kan gasolina padagos na nag-umento o kung naghurusman kadikit sana. Sigun sa Department of Energy, nakakontribuer digdian pag-ina sa produksyon kan pirang oil exporting countries. Alagad poon sa aga, Oktubre 3, nasa 69 hasta 73 pesos na unleaded as in premium na gasolina, mahoros nin 2 pesos kada litro. Andro da ko lang rollback na ini, haloy na subuot pigahalat kan 42 anyos na si Jobert. Siguro, mabawas pa man siguro. Dako lang bagay po. Yan ang hagad na sir. Iyo po nga, magbaba pa. Sa sarong litro po baga. Kung di man nakakaabot kung pauli ka baga ng ano, dikit naman lang baga po. Inaabot kan sa tuyang gasolina. Suro 50 pesos na sa naman ang sa iyang pigkakargang gasolina tuyong may laog sana sa trabaho. Asin kun kayang lakawon ang ibang dumanan, piglalakaw niya na sa nasubuot. Sa ibongani kan magayon na baretang ini, mamantiniron subuot kan water refilling station na ini sa Bulacan, Camarines Sur an sa indang strategy sa pag-deliver nin tubig. Ninhuli tada isubuot sinda makakasyerto kung sa otro semana, barato pagiraray ang gasolina, kaya maraynaan pirmisa nang nagpapasiguro. Sabi po nga ni boss, pag may nag-igdi, napasaro-saro, i-deliver mo na. Pag naipon mo na, i-ano mo mga bago mag-11. Mientras tanto, bakong arog kan gasolina na nag-rollback, ang nasa 66 pesos hasta 69 pesos na presyo kan diesel, mamahal pa nindugang na 40 sentimo puon sa aga. Sigun sa Oil Industry Management Bureau kan Energy Department, ang paghuro sa presyo kan gasolina, darakan mas halangkaw na interest rate, halangkaw na kantidad kan US dollar, asinan para mientras na pag-relax kan fuel import ban kan Russia. Mantangan umento man sa presyo kan petrolyo, darakan mas pinalawig na production cut kan nasyong Saudi asin Russia. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Lalaki nakaptapan kan gwardyanin pataro mantang palaog sa Sarong Mall sa Naga City. PNP nagpagirumdum sa publiko na sakop kan gun ban ang pagbitbit nin mga patarom ngunya na nagdadanay ang gun ban. Uyan eksklusibong report ni Chris Novello. Tulos na pig-turnover sa barangay outpost kan Barangay San Francisco, Naga City ang lalaking ini na nakapkapaning pataroman ng palaog sa Sarong Mall sa siyudad ni Naga. Pigakarkolong 9 inches ang laba kan darang patarom kan lalaki na residente sa buot kan Minilaba, Camarines Sur. Istorya kan duty security guard kan mall na si Nelson Carrascal. Tulos niyang pigalertoan sa mga pag-iriba sa pagpurbar kan lalaki na maglog sa establishmento. Paglaog niya, automatic, nagkakapkapogan sa mga paspas na napupunta. Pagkapkapi ko dito sa bandang likodan, na iling ko na alaba si sabay kinaputan ko na lang dito sa tangari dahil gayo makadulag. Nagsayo man na magtaong payag ang akusado, alagad basado sa testimonya kaini sa punong barangay kan San Francisco. Pasiguro subot kaini ang daran niyang patarom, nihulikan mga nakaiwal na lalaki harani sa merkado publiko kan siyudad ni Naga. Ito po pasiguro naman lang. Tayo itong nangyari po nga kukuhen sa inda ka nakaaging Domingo. Dinarapaman ko taan nasa Naga City Police Office ang lalaki, alagad na pag-araman ka news team na pinilibre na ini, ninulit na iman nakapagsumitir ng kaso ang barangay asin gwardyang nakabagat sa iya. Wala tayong holdings doon sa doon sa tao to prosecute him. In the event na may makuha silang ganun, di turnover na lang sa police para let the police
to handle the case. Liwat man na napagirumdom ang mga otoridad na sakop kan ganba na bakong autorisadong pabibitbit nin patarom as inibabang deadly weapons ngunyan na election period. Considering that we are on election period, mas mataas lang ang degree nung penalty niya because of yung resolution made by the COMELEC. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga residenteng tinatamaan in sore eyes nanotaran kan Naga City Health Office na nagdadakol. Health experts pigtawang doon na mayong pinipiling panahon asin edad ang tinatamaan kan viral asin bacterial diseases siring kan sore eyes. Yan asin iba pang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate Saro, hasta 2 pasyente kada aldaw ang nagpapasiring sa Naga City Health Office na may conjunctivitis o sore eyes na basado sa monitoring kan opisina may pagdakol subot sa kaso kan mga nakaaging aldaw. Inabutan kan news team si Remedios kan Barangay Concepcion Pequeña, Naga City na nagpapakonsulta sa Naga City Health Office. Naka-shades asin nakaabang man ang tissue kaini na pangpuna sa luha sa iyang mata. Si Remedios kaya tulong aldaw nang may sore eyes na nagpunsa na subot sa pagkusot sa iyang mata. Na ano ko po, medyo may burubaybay. Tapos kang banggi na po, nagpuuna po siyang maggatok. Maski dahil ko sa pigihero, naggatok siya. Ninhuli kaini dahil subot siya makalawag sa trabaho, huli sa paghandal na makaulakit pa sa iba. Maginan sa imakuapo ang tinamaan naman subot kang nasambitan ng helang. Nanotaran man kang Naga City Health Office asin BHW kan Barangay Concepcion Pequeña na nagdadakol ang mga nagpapakonsultang tinamaan ng sore eyes. Na-referral kami, duman mi sa Naga City Hospital o kaya Naga City Health. Yes po, for the recent weeks, na-observe namin yung pagdami ng cases namin for both bacterial, viral, and even allergic conjunctivitis. May subot na pinipili ang conjunctivitis na panahon asin edad kan pwedeng tamaan kaini. Technically po, ini kaya kausa man din ng microbio. So technically, yung hygiene plays a very important role sa prevention kaya ito yung conjunctivitis na ina. Inabisuhan man kan mga otoridad ang mga residenteng may sore eyes na tulos magpakonsulta sa doktor para matauan ng bulong asin maabisuhan kung paano mapepreventaran ang paglakupakan impeksyon. Kate, inaabot sa buot ng 4 hasta 7 aldaw ang conjunctivitis o sore eyes mantang 14 days naman kun malala ang kamuktakan kan matakan sarong pasyente. Sa ibong kaini pinag-asigurar man kang Naga City Health Office na kontrolado ninda. Ang helang na ini kasabay kan pag-asigurar na bastante ang supply kan bulong, siring kan antibiotic, asin man eye drop para sa mga residenteng igwa ng conjunctivitis o sore eyes. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Pondo para sa ayudang pinansyal kan mga paraoma pig-aprubaran na ni Presidente Bongbong Marcos. Ayudang pinansyal dakulang tabang subuot para sa mga paraoma urog na ngunya na nagtitinir na halangkaw an abono asin medisina. Uyan report ni Jessica Kalinog. Problema ngunya ni Tatay Gregorio ang pagkapalnit kan pirang parte ka nasa saro may kabangang ektarya niyang umahan sa barangay Kausip, Bula, Camarines Sur. Ninhuli kaya sa pagparauran, may mga kuhol na naman na nag-atake sa iyang umahan. Ang sibil bago niya kaya pag dapat ang sibil bago niyan dapat sigurado mong may halong mga pag may chemical, maluyang tubok ang paringon niyan. Ang chemical na ini kamahal naman subuot kan presyo, pareho kan iba pang medisina asin abono. Kaya magiging dakulang tabang kung apwera sa libreng banhi asin abono. Maabot man sinda kan ayudang pinansyal kan Department of Agriculture. Ang aningon niyan, bakong papasayas, igwang maluya, igwang marayman, tigang pagkangon niya, igwang may hilang, pag may hilang, maluyang ay talaga, maluya. Kan Setyembre 28, pig-aprobahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 12.7 billion pesos na pondo para sa Rice Farmers Financial Assistance o RFFA program kan DA. Obheto kaini na matabangan ang mga paraomang arog ni Tatay Gregorio na masustineran sa indang produksyon sa ibong kan mga angat na pigaatubang sa pag-uuma. Ito pong bagong approve na 12.7 billion peso for rice farmers ay pareho lang po dun sa binibigay natin taon-taon na Rice Farmers Financial Assistance. Pero ito po ay for 2023 and hihintayin pa po ng DA yung pondo from DBM.
kasi kaka-approve pa lang po ni President. Mga paraomang rehistrado sa RSBSA na may 2 ektarya pababa na umahanan pwedeng makaresibe nin 5,000 pesos na ayuda. Alagad sa pagkakataon na ini, sigun kigwarin, posibleng may mga pagbabago sa mga panundon para sa implementasyon kan RFFA program sa rehiyon. So hinihintay pa natin yung bagong IRR ngayon sa parang mas malaki ngayon yung pondo. Hinihintay pa yung mga kasalita. Baka mas dako lang yan ang makakasali kaysa katong nakaaging mga taon. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nasa 52 na motorized bangka owners sa Camarines Norte ang pigsairaron sa Modified Basic Safety Training sa ginibong one-stop shop caravan kan Marina sa Banwaan kan Jose Panganiban. Obheto kan aktibidad na malikayan ang mga aksidenteng posibleng mangyari sa tahaw kan kadagatan urog na tuyong maraot ang kamugtakan kan panahon. Pigtukdo digdi ang personal survival technique, elementary first aid as in and fire prevention and firefighting. Kabala sa mga nagsairarom sa nasambitan ng training, ang kapitan kan mga tourist boat, fishing boat, pati na ang mga passenger boat na nasa 350 gross tonnage pataas. Huli ta ginibo na ining one-stop shop, dakul na mga may sadiri nin baroto ang nakapagparehistro, asin nakapag-renew kan sa indang rehistro, kan sa indang mga motorized bangka. Sa napag-usapan namin ni Regional Director Attorney Bong Banyares, para one-stop shop nga na maibigay na talaga pati yung mga mahalagang trainings sa mga mangingisda. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pirang flight sa Bicol International Airport ang paramyentras na naprakasar huli sa nairehistrong bomb joke sa lugar. Sigun sa report kan mga otoridad, ang nasambitan ng bomb joke nakasurat subuot sa sarong papel na pigwalat sa lavatory o CR kan eroplanong Cebu Pacific Flight 5J326 na pasiring Manila, asin nakaschedule kuta ng maghalik kasubagong alas 10:45 nin aga. Tulos man na nagkondusir nin security checks ang mga otoridad para masyerto ang seguridad kan mga pasahero. Pasado 1:35 nin hapon naman, kan makabalik na sa normal ang operasyon sa nasambitan ng airport, asin dagos nang nakabiyahe ang nasa 130 pasahero. Sa ibong kaini padagos man ang pigigibong investigasyon kan kaap, katabang ang mga otoridad katakod kan insidente. Mga kapuso, urog pang nagkukusog ang bagyong Jenny mantang padagos ang paghiro kaini sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Huri ining nanotaran kan pag-asa sa rayong 600 kilometers sirangan kan Kalayan, Cagayan. Dara kaini ang kusog kan duros na 140 kilometers per hour asin pagbugso na maabot sa 170 kilometers per hour. Nagihiro iyan pa northwest sa Ricas na 15 kilometers per hour. Sa latest bulletin kan pag-asa, nasa irarum kan signal number 1 ang Batanes, Cagayan, Cabale ang Babuyan Islands, northern asin eastern portion kan Isabela, Apayao asin northern portion kan Ilocos Norte. Day paman pigahali kan pag-asa ang posibilidad na magrani o maglandfall ang bagyong Jenny sa Batanes. Posibleng magluwas ini sa par sa Huwebes o Biyernes. Apektado kan trough o extension kaini ang pirang parte kan nasyon, kasabay kan habagat na pigpapakusugman kan bagyo. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin pag-uran sa pirang parte kan Bicol Region, kabale na an Albay, Catanduanes, Masbate asin Camarines Provinces kung sa imposible an heavy to intense rains. Posible man na uranon ang pirang parte kan Visayas asin Mindanao. Pirang konsumidor kan Kasureko 2 agrangay ang prakasadong pakabit kan sa indang metro. Atrasadong pag-abot kan mga itatakod na metro, rason subuot kay ni sigun sa kooperatiba.
Uyan report ni Chris Novello. Matulong bulan na makalis magsumite ng application sa Kasuray Kuto si Daynelin kan Kararayan, Naga City para matakudanin metro sa kuryente. Alagad hasta sa ngunyan day pa nakakabitan ng metro an sa indang residensya, kaya nagpakabit ng una sindaning submeter para sindang magkakuryente. Kung sa tutusin po mo yami naman po ta may umboy po nga na kung akin na nga po talaga yan. Tsaka nasusupog naman po nga na makikabit. Kaso lang, yun na po nga niyan, may maginibot. Katakod kay ini, aminado man ang Kasureco 2 na may kakulangan ang numero kan metro nag-aabot sa inda na nagresulta subot sa backlog. Apayara kan backlog sa metro, haros may man subot na i-deliver na selo sa kooperatiba, halis sa Energy Regulatory Commission o ERC. Sa record po ni Kasureco 2, igwa po kita ning may backlog na kita ni nagkakaperang bulan. Siguro hindi sa Naga City only, igwa po kita ning more or less nasa 200, 300 na di pa po nakakabitan hanggang ngunyan. Apektado man subot kay ini ang ingreso kan kooperatiba, ninhuli taday maka-issue ning billing sa mga consumer, ninhuli sa kawaran ning metro. Nagpatanid bat nini sa mga konsumidor na day na magpurbar na magibo pa ng illegal connection, huli sa indang haampangon na maninigong penalidad. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pagpapaurog kan kaaraman dapit sa Artificial Intelligence o AI ang sentro kan GMA Masterclass na pig-atindiran kan pirang empleyado kan GMA Network. Kabala sa mga pigtukar ang importansya kan pagsabay sa pagtalubo o nagtatalubo pang teknolohiya. Asin ang pagsyartong di mariribayan kan AI ang tao sa saindang mga trabaho. Uyan report ni Don Jimenez. It's your girl, Maya. What's up, guys? I'm Marco. We're your Kapuso AI sportscasters. Kasunod kan pagbungsod sa kainot-inoting AI sportscasters ka nasyon na sinda Maya asin Marco, nagkondusir ng GMA Masterclass para sa GMA Integrated News, GMA Synergy asin GMA Regional TV, nganing maintindihan asin mapag-adalan ang artificial intelligence technology asin an impact kaini. Pigsi Sherto man ni GMA Network Senior Vice President and Head of Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso na mayong empleyadong mawawara ng trabaho huli sa AI asin matinir na best asset kan kumpanya ang mga empleyado kaini. Nagbilog naman ng komite nga ning pag-adala ng AI technology asin ang magiging guidelines para digdi. We've also formed a subcommittee in GMA Integrated News to take an active role in looking into AI in news operations to ensure that should it be used, the technology will not compromise our non-negotiables as a news organization. Kabali sa speakers and data analysts asin technologies na si Dominic Vincent Ligot na pigtukar ang dapit sa generative AI. You have to think about how technologies evolved in the past and how we should transcend those technologies. Ganyan din yung AI. Nagsirbi man na speaker si Shafizan Johari, sarong multi-platform news innovation lead editor kan media organization sa Malaysia, magin ang reporter na si Mav Gonzalez na nagheras kan sa iyang kaaraman sa paggamit nin AI kan sarong media organization sa Singapore. The first reason kung ba't nila ginagamit ito ay to reduce effort on mundane and repetitive tasks. If you make the work lighter for them, then they will be able to produce better stories. Kabali man sa speakers in the UP College of Law Associate Professor Attorney JJ Dicini as in GMA Integrated News Digilab Segment Production Specialist Gabriel Cayetano. AI cannot replace an entire generation, including Gen Z or any other generation. You just have to be part of the game and make sure you're making use of AI. Because after all, AI is worth trying out. There's a need for ethics in AI because we can't allow people to feed their addictions, right? And because I think there are serious social problems that can arise from that. Pigpahiling man sa masterclass kung paano nabilog ang AI sportscaster na si Maya asin Marco. Lest we forget, GMA has never been afraid to take risk, to take bold pioneering steps. The fact is, AI is here. The responsibility of handling it lies with us. I am glad we have chosen to face it with courage. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Apara sa iligal na droga, padagos man ang mga operasyon kan kapulisan kontra sa iligal na pagsusugal. Sa Banwaanin, Bao, Camarines Sur, tulong kalalakihan sa Barangay San Jose ang naaktuhan kan Bao PNP na nagkakawat nin tong-its. Nakumpiskar sa mga ini ang ginamit na baraha, pananda, asin kwartang taya. Parehong iligal na aktibidad man ang naaktuhan sa Barangay Santiago Old Nabua, Camarines Sur kung sa insarong senior citizen asin duwang kakawat kaini sa tong-its ang nadakop. Apara sa baraha, nakuaman sa lugar ang labisan ribong taya kan mga ini. Sa ngunyan nasa kustodiya na kan mga imbweltong hepatura ang naarestar na mga suspetsado para sa maninigong disposisyon. Sanitary toilet bowls ipinanao sa pirang residente sa Banwaaning Kamaligan, Camarines Sur. Mga helang na posibleng makua sa open defecation, aramunta sa report ni Chris Novello. 60 residente kan Kamaligan, Camarines Sur ang inisyal na nakaresibi ng sanitary toilet bowl gikan sa Municipal Health Office kan Banwaan. Obheto kaini na mabawasan ang numero kan mga residenteng dikit o mayo pa ng sanitary toilets. Saro sa mga nakaresibi kaini si Salve, napigpunan ng ipatrabahoan sa indang kasilyasan. Igwa, kaya lang, nagagamit kami kay mama. Bago pa lang si Harong ko, siyempre, nagagamit ako kay mama. Nagduluwas ka sa datos kan DOH asin pagdilibot kan sanidad kan Banwaan na may poko mas o menos 300 pang residente an mayo paning sa diring kasilyasan. Kaya an iba kung sa insa na subot nag-aapon kan sa indang ati. Iba sa mga katarai, ang iba si mga nasa riverside, ugwaman na talagang diretso na sa kanal, tas diretso sa river. Tinawan doon man kaini ang importansya kan pagkakaigwaning sa diring kasilyasan kung sa inapupugulan subutan man na inlain na helang na delikado subuot sa salud kan sarong tao. Itong mga waterborne diseases, parang kapag diarrhea, itong mga parasitism, kawang bulate, lalong-lalo na sa mga kakihan. Apuera kan pagkakaigwaning sa diring kasilyasan, ining kami nirman kan MHO kamaligan ang mga residente kan Banwaan na imantinir ang kalinigan sa saintang kapalibutan nga ni malikayan anasambitan ng mga helang. Kaya baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pigruso nin mga tao ang ginibong financial literacy session on national government's retail instrument sa sarong hotel sa syudad ni Legazpi na pinangenotan kan Bureau of Treasury. Dakulang oportunidad kaya subuot ang nagahalat sa mga kliyente na maaprobitsar kan mga programa urog na ang retail onshore dollar bonds kung saan pwedeng magdakula ang kita kan account holder o investor sa paagi kan interest. Sa kantidad na $200, pwedeng mag-open in account ang mga Pilipino na nag-eedad nin 18 anyos pataas. Pwede man ini sa gabos na accredited bank sa nasyon. Mayo man subuot ni dapat ikatakot ang mga taong gustong mag-invest, ulit ta garantisadong salbado ini sa scam, ulit ta programa ini mismo kan gobyerno. Yun. So yun talaga, maganda, mataas ang interest, convenient mag-place. Makakatulong ka pa na pondohan yung mga development projects and programs ng bansa. Give a better opportunity for our fellow men that they will earn from their savings, no, better than other investments. Ginatos ng mga siklista asin kapulisan kan Naga City Police Office nagkondusir nin pedal asin zumba para sa kamawotang magkaigwanin malinig asin matuninong na pirilian sa Oktubre. Uya ang report ni Chris Novello. Kaiba ang mga siklista asin kapulisan kang Naga City Police Office. Sarabay na nagperidal ang mga ini sa mga mayor na tinampo kan siyudad ni Naga para sa kamautan asin obheto na salbado asin matuninong na pirilian. Ginibo ang aktibidad kan Sabado eksaktong sarong bulan antes ang barangay asin sanggunan kabataan elections. Our mission is to ensure that the democratic voice of our barangay is heard without any hindrance or fear. And this pedal for a cause is our collective show of support in a significant step in that direction. Pira sa mga nakisumaro sa aktibidad, ang magagum na sin Jojo asin Lucille Baloro. Ikay po yan para
siguradong magayon ang kaluluwatan ng eleksyon. Apwera kan sa rabayan na pagpedal, sinundan ang aktibidad nin Zumba kung sa hindi man nagpahurikan sa ng dance moves ang mga nagpartisipar. Para sa COMELEC, pigpapahiling kan mga siring na aktibidad, ang pagkakasararo kan gabos para sa matuninong asinpatas na eleksyon sa Oktubre. Asin sa siring na aktibidad, lugod subot magindalan ini para pilion kan mga botante ang tamang leader sa barangay. Siyempre, kung tama po mapili ang mga kandidato, ito pong masabi talaga sa tuya. Siyempre, ang barangay, which is our grassroots level kantotoing government, makakaprovide po ng tamang serbisyo sa satuyang mga constituents. Ano po? Ini si Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Day pinalagpas kan EAC Generals ang pagkakataon para magtrayumpo laban sa Latran Knights sa score na 75-65 sa NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament sa Philoil Eco-Oil Center na ginibo kasuudma. Ininaan ikatulong magkakasunod na pagkadaog kan Knights sa nasambitan ng season. Sinundan ini kan laban kan JRU Heavy Bombers kontra Mapua Cardinals kung sa inangenot ang JRU sa score na 70-61. Iniman ang ikaduwang gana kan JRU, mantang nairehistro man ang enot na pagkadaog kan Mapua. Sa aga October 3, ang tabayanan man ang mainit na bakbakan sa court kan Perpetual Altas asin Arellano Chiefs na susundan kan San Sebastian Golden Stags asin LPU Pirates. Mga kapuso, 84 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.